Nakakaramdam ka ba na parang natrap ka sa iyong comfort zone? Natatakot na mag-take ng risk? Mas natatakot ka sa failure kaysa sa desire na lumago? Pakiramdam mo ba, malaki ang opportunity mo to grow? Kaya lang, napipigilan ka ng takot na magkamali, rejection, o ayaw mo gawin ang isang bagay dahil hindi ka naman sigurado kung anong mangyayari sa future. Kaibigan, alam mo ba na ang pinakamalaking adventure sa buhay ay yung lumakad ka sa pananampalataya? Ang pinaka-fulfilling sa buhay ay hindi ang magkaroon ng milyong-milyong pera sa bangko. Hindi maging sikat at hinahangaan ng marami. Hindi ang success ng iyong career. Hindi ang tagumpay mo sa negosyo. Hindi ang mabili mo ang lahat ng gusto mo. Fulfilling ang buhay ko kasi ngayon kaya ko nang bilhin ang lahat ng gusto ko. Hindi, kaibigan, meron pang mas malalim na satisfaction. Hindi din nakukuha ang fulfillment at satisfaction dahil meron kang perfect na relasyon. Mali, kasi ang satisfaction at fulfillment sa buhay ay mararanasan mo kung lumalakad ka sa supernatural adventure na kasama mo ang Diyos. At magsisimula lamang ang supernatural adventure na yan kapag nagsimula ka na humakbang kahit hindi ka sigurado sa mangyayari. Alam mo, may isang Kristiyanong babae na humakbang sa supernatural adventure na ito. Kapag tinignan mo ay nasa kanya na talaga ang lahat ng dahilan para sumuko na wag na sumubok ng kahit ano sa buhay. Bakit? Kasi siya ay bulag at bingi. Kasi imagine mo ito, paano siya matututong magsalita kung bingi siya? Pero tingnan mo ito, wala sa bokabularyo niya ang pagsuko. Sinikap niyang matuto sa iba't ibang paraan. Siya ay natutong magsalita at magbasa at kalaunan ay tinanggap sa Radcliffe College at gumraduate pa na cum laude. Imagine mo yan. Grabe, di ba? At alam mo, naging passion niya ay tulungan ang mga taong nawalan ng pag-asa sa buhay, gaya ng mga bulag din. Dahil sa tulong niya ay nagkaroon ng American Association for the Blind. Tapos, ang kanyang galing sa pagbibigay ng mensahe at kababaang loob ang nagpahanga sa mga tao sa buong mundo. At hindi lang yon, sumulat pa siya ng hindi isang libro, kundi 4 na libro na naging bestsellers. At isa dito ay tinranslate pa sa 50 languages sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ginamit sa mga street sa US, Spain at Israel. May mga hospital at schools na pinangalan sa kanya. Tapos ginawan pa siya ng statue sa isang museum sa Alabama. Ang pangalan niya ay si Helen Keller. Siya ay isang mananampalataya ng Panginoong Yesus na lumakad supernaturally sa adventure. At nung tinanong siya kung paano siya nag-excel ng ganoong kataas, lalo pa nga siya ay may kapansanan, alam mo, sabi niya, life is either a daring adventure or nothing at all. Grabe, no? Sabi niya, ang buhay ay isang adventure. At kung walang adventure, naku, walang buhay. Boring. Ganon din naman sa ating mananampalataya ng Panginoon. Ang buhay ay exciting kapag nagagawa mo lumakad sa adventure na gawin ang pinapagawa ng Diyos sa iyo kahit mukhang imposible. Nako, ito yung fulfilling. Kaibigan, ang buhay na kay Kristo ay supernatural. Kaya hindi ito boring. Nakakalungkot kasi may mga Kristiyano na nawala na yung sense of adventure. Masaya na sila sa pagtulog, paggising, pagkain, tapos tulog ulit. Para sa kanila, tinanggap na nila ang buhay ay boring. Paulit-ulit na routine, takot sumubok ng bago, walang layunin o direksyon. Parang nakalutang lang sa buhay, hindi alam kung ano talaga ang gusto o dapat gawin. Laging naghihintay ng tamang pagkakataon pero hindi kumikilos, kaya nauubos lang ang oras ng walang pinapatunguhan. Puro reklamo, walang aksyon, nakakulong sa takot, puro entertainment, walang purpose, walang impact sa iba, nabubuhay lang para sa sarili, walang ginagawa para makatulong o makapagbigay inspirasyon sa iba, walang adventure kasama ang Diyos, hindi sumusunod sa tawag ng Panginoon, hindi ginagawa ang pinapagawa sa Kanya. Kaya walang tunay na kagalakan at excitement sa buhay. Kaibigan, panahon na para lumaya. Break free.
Naghahanap ang Panginoong Hesus ng mga taong willing mag-take ng risk, magtiwala at sumunod sa Kanya. Ito yung pag-uusapan natin kung paano ba natin mapapagtagumpayan ang takot at pag-aalala. Kaya hindi tayo maka-break free kasi nandun yung takot. Kaya hindi tayo makasali dun sa adventure kasi nandun yung takot. Ito ang pipigil sa atin para maranasan ang supernatural na buhay kasama ang Diyos. Last week, pinag-usapan natin kung paano lalaya sa kasalanan at temptation. Ito kasi ang nagkukulong sa atin para hindi makatapos ng ating spiritual na takbuhin. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano makakalaya sa takot at pag-aalala para ma-enjoy mo ang adventure ng ating spiritual journey. Ang title ng message natin ay Break Free from Fear and Anxiety. Tapusin mo mensahe na ito dahil ito ang magi-inspire sa iyo na manampalataya na mag-take ng risk na gawin ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service na ginaganap namin ng 11 a.m. every Sunday, copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser. At instantly, makaka-join ka na sa ating online worship service. Pag hindi nyo makita ang link, ay mag-type lang kayo ng worship sa comment section. Okay, so paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang takot at maranasan natin yung adventure at supernatural na buhay? May tatlo tayong point. Una, decide not to fear. Pangalawa, trust God's protection. At pangatlo, rest in His love. So una, decide not to fear. Magdesisyon ka na hindi mo paiiralin ang takot. Alam mo, para ka makawala sa takot, kailangan mo muna itong pagdesisyonan. Parang sinasabi mo, obvious naman, syempre, talagang ganun ano, kailangan mo mag-decide. Pero kaibigan, alalahanin mo ito. Ito yung katotohanan. Maraming tao ang hindi dumating sa punto na sila talaga ay nag-decide. Ito na ang araw. Hindi na ako papaalipin sa bandage na ito. Ito na ang araw na tatalikuran ko na ito at di na ulit babalikan. Sisiguraduhin ko na sa tulong ng Diyos ay gagawin ko na ng walang takot ang mga bagay na pinapagawa niya sa akin. Kaibigan, mag-decide kang huwag matakot kasi hindi ka iiwan ng Diyos kapag sumabay ka sa Kanya sa journey na ito. Sabi sa Hebreo 13:5-6, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alam mo, pag nabasa mo itong talata na ito sa iyong conversation time kay Lord, naku, grabe. Ang sarap. Marirealize mo na sinasabi sa iyo ng Diyos na, anak, di kita iiwan, ni pababayaan. So, ikaw naman may excite ka. Sasabihin mo sa iyong application, o I will. Mula ngayon, hindi na ako matatakot. At yun talaga ang sinasabi sa talata. In fact, sa English translation nitong verse na ito, ang sabi, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Kaibigan, hindi ko alam ang kinakatakutan mo o pinag-aalala mo. Pero kaya sinasabi ng Diyos sa talata na ito na hindi ka niya pababayaan at hindi ka iiwan ay para i-apply mo sa buhay mo na magdesisyon na ngayon. Mula ngayon, I will not fear. Hanggang dito na lang ito. Pagod na akong hindi magawa ang tama. Pagod na akong magtago. Pagod na akong tumakas sa responsibilities. Ngayon na ang katapusan nito. I will not fear. Alam mo, si David, ganun din ang application niya. Dahil alam niya na kasama niya ang Diyos. Sabi niya, Psalms 118:6, kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako matatakot.
Ano magagawa ng tao sa akin? Wow! Sabi sa Hebrews 13, hindi ako matatakot. Sabi ni David, hindi ako matatakot. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang pagkatakot at hindi pagkatakot ay isang act of will. Ito ay pagdidesisyonan mo. Kagaya ng pagdidesisyon mo kung magpapatawad ba ako o hindi. Ako feel. Magpapatuloy ba ako o susuko? Ako feel. Susunod ba ako sa Diyos o magpapadala ako sa pressure ng mundo? Magsisimula ba ako ngayon o ipagpapaliban ko na naman? Papanatilihin ko ba ang negative mindset o pipiliin ko magtiwala sa Diyos? Magpapakatatag ba ako o magpapadala sa takot? Hihingi ba ako ng tawad at aaminin ko ang kasalanan ko o papairalin ko ang aking ego? Ako feel. Kailangan mo mag-decide. Hindi ito biglang mangyayari na lang. Magiging blessing ba ako sa iba o iisipin ko lang ang sarili ko? Kaibigan, ang lahat ng ito ay dinidesisyonan. Huwag ka matakot na gawin ang tama. The same thing din. Matatakot ba ako o hindi? Kaibigan, decide not to fear. Nakakalungkot kasi may mga taong nag-aantay na lang na tamaan sila ng kidlat para maglahong parang bula ang takot. O ang iba nag-aantay ng kakaibang pakiramdam o himala sa kanyang sarili na bigla niyang mararamdaman na matapang na siya. Tapos sinasabi nila, magagawa ko din yan, antay-antay lang. Balang araw, hindi na ako matatakot. Mali kaibigan, alalahanin mo ito na ang Diyos ay laging andyan sa tabi mo, hindi umaalis. At naghahantay siya na magdesisyon ka at ihakbang mo ang iyong paa. Ikaw ang hahakbang at hindi ang Diyos. Hindi din ako pwedeng humakbang para sa iyo, kundi ikaw ang gagawa ng desisyon na yan. Ikaw ang mamimili, magtitiwala ba ako sa Diyos o hahayaan mo na ang circumstances mo at ang ibang tao ang mag-dominate sa iyo. Kaibigan, it's your choice. It's up to you. But I suggest, decide not to fear. Ito yung importansya ng ating conversation time. Step 1, babasahin natin ang salita ng Diyos. Step 2, isusulat natin ang ating pagkaintindi sa talata. At step 3, magdi-decide tayo ng ating I will o ano ang ating gagawin. Pagtapos mo ito isulat, ay ibabahagi mo sa iyong kapatiran sa discipleship group chat nyo. Bakit? Kasi parang sinasabi mo sa kanila, ito ang aking gagawin o I will. Accountable ako sa inyo. Ito ang aking napagdesisyonan na sundin sa Diyos. Tulungan ninyo ako na magawa ko ito at ipinalangin nyo din ako. Imagine mo ito, anong mangyayari sa atin na community ng WOTG kung araw-araw nagdi-decide tayo na hindi matakot at gawin ang pinapagawa ng Diyos. Magiging mas matapang tayo sa pagpapahayag ng kaligtasan. Tama ba? Walang magsasabi na hindi pa ako marunong, hindi ko pa kaya. Grabe, wala nang magsasabi ng ganun. Kung magdi-decide tayo na huwag matakot. Kasi sabi ng Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kaya wala nang excuse. Ini-imagine ko mas maraming buhay ang mababago. Mas magiging matibay ang pagtutulungan at accountability natin sa isa't isa. Walang mahihiyang magbahagi ng kanilang conversation time sa Diyos. Ang bawat isa, hindi mahihiyang humingi ng tulong, magtapat ng struggles at magpalakas ng loob ng iba. Ini-imagine ko kung lahat tayo magdi-decide na huwag matakot, mas maraming gawain ang magagawa natin para sa kaharian ng Diyos. Ini-imagine ko na mas magiging exciting ang buhay ng bawat isa dahil dumadaan sila sa supernatural adventure ng buhay na kasama ang Diyos. Bakit? Kasi every time na humahakbang ka na may tapang, tinatanggal mo yung takot, ay mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ini-imagine ko pag nag-decide tayo na huwag matakot, magkakaroon tayo ng mas matibay na discipleship culture. Wala na yung magsasabi na ayoko muna mag-lead kasi baka ganito, baka ganoon. No, hindi ka na makakarinig ng ganito. Ang bawat isa ay hindi na matatakot mag-disciple, mag-train at magpasa ng natututunan niya sa iba. Kaya mas dadami ang mga ginagawang alagad na gumagawa din ng alagad. Kaibigan, kapag nag-decide ka ngayon na hindi matakot dahil hindi ka pababayaan ng Diyos, ay mas lalakas ang loob mo sa pagharap sa pagsubok. Hindi ka madaling madi-discourage, kundi magpapatuloy ka pa din kahit may struggles dahil
alam mong kasama mo ang Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito, na kaya ka nananatili sa takot ngayon ay dahil pinagdesisyonan mo din ito dati pa at hindi mo lang napapansin. Kasi nga, hindi mo naman sasabihin na matatakot ako ngayon. Hindi mo yan sasabihin. Pero sa sarili mo, nag-decide ka na matakot. So, in the same way, kung gusto mo makaalis dyan, makalampas ka dyan sa takot na yan, ay kailangan mo ding magdesisyon na huwag matakot. Gaya ng ginawa nila David. Kaibigan, kapag inatake ka ng takot, huwag mo hayaang siya ang maging authority mo. Pwede ka niyang atakihin, pero kung ano magiging desisyon mo sa pag-atake niya, ay yun din ang kalalabasan ng iyong buhay. Kaibigan, alalahanin mo ang isang sitwasyon na nag-respond ka ng pagkatakot at hindi pagsunod sa Diyos. Tingnan mo, anong nangyari? Tapos, tanungin mo yung sarili mo ngayon, kung nananampalataya ba ako noon na ang Diyos ay kasama ko at hindi ako iiwan, ay gagawin ko pa din ba ang ginawa ko dahil natakot ako? Hahayaan mo ba na ma-overcome ng takot ang buhay mo? No way! Di ba? Kasi alam mo na ang naging consequence. Kasi kung nagtiwala ka na nakasama mo ang Diyos noon pa, ikaw ay naging kalmado lang. Confident. Relax. Bakit? Kasi alam mo ang Diyos ay nasa likod mo lang. Kaibigan, gagawing miserable ang buhay mo ng takot. Yung defeat at purposelessness ang gusto ng dyablo na maging testimony ng mga Kristiyano. Pero syempre, huwag tayong papayag. Gagamitin kasi ng dyablo ang fear para ma-immobilize ka niya. Alam mo, doon sa parable ng Matthew 25, yung master maglalakbay sa malayong lugar. Nag-iwan siya ng pera sa kanyang mga alipin. Tapos, nagbilin siya na ipangalakal ang mga pera para tumubo o dumami. Yung una at pangalawang alipin, naku, nag-invest agad. Tinrabaho ang pera na pinagkatiwala sa kanila. Kaya lang yung pangatlong alipin, tinago yung pera, di man lang ginalaw. Hindi nag-take ng risk na gamitin at palaguin. Now, bumalik ang master. At yung unang dalawang alipin ay ibinalik ang pera sa master na merong tubo. Tuwang-tuwa ang master. Kinomed niya yung dalawang alipin. Pero dun sa pangatlong alipin, naku, nagalit siya. Kasi hindi tumubo ang perang pinagkatiwala niya sa kanila. At nung tinanong niya ito, alam mo, sabi nung alipin, Matthew 25:25, natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Anong reason bakit hindi sinunod ng alipin ang kanyang master na ipangalakal ang salapi na pinagkatiwala sa kanya? Sabi niya, natakot po ako. Kaibigan, ang takot ang magpaparalyze sa'yo. Takot ang magtutulak sa'yo para magrebelde sa Diyos. Takot ang magpe-prevent sa'yo na ma-experience mo ang adventure ng supernatural na buhay kasama ang Diyos. Kaya pag sinabi sa'yo ng Diyos na magturo ka sa Sunday School, huwag mo sabihin, natatakot po ako kasi baka magkamali ako. Huwag. Mali, kaibigan. Huwag kang matakot kasi the fact na binigyan ka ng responsibility ng Diyos ay ang ibig sabihin nun ay kaya mo at tutulungan ka niya. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, gamitin mo ang iyong talent sa pagkanta para sa Diyos. Huwag mo sabihin, natakot po ako kasi baka magkamali at mapahiya ako sa audition. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na manguna sa isang discipleship group, huwag mo sabihin, natatakot po ako kasi baka hindi ko masagot ang mga tanong nila. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na magbahagi ka ng kaligtasan sa iyong kaibigan, huwag mo sabihin, natatakot po ako kasi baka hindi niya ako pakinggan o pagtawanan niya ako. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na sumali ka sa discipleship group, huwag mo sabihin, natatakot po ako kasi baka pagsalitain ako doon, mahiyain po ako eh. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na humingi ng tawad at makipag-ayos, huwag mo sabihin, natatakot po ako kasi baka hindi niya ako patawarin. Pag sinabi ng Diyos sa'yo na magbigay at maging bukas palad, huwag mo sabihin, natatakot po ako kasi baka ako naman ng kapusin. Kaibigan, di ko alam kung anong pinapagawa sa'yo ng Diyos, pero huwag mo sabihin, natatakot po ako. Kundi, ngayon na ang panahon, decide not to fear. Sabi ni William Gurnall, we fear men so much because we fear God.
so little. So, paano nga ba natin mapapagtagumpayan ng takot at maranasan natin ang adventure at supernatural na buhay? Una, decide not to fear. Magdidesisyon ka na ito na ang huling araw na papagtagumpayin mo ang takot sa iyong buhay. Kundi, lalakaran mo na ang adventure at supernatural na buhay Kristyano by faith. At syempre, hindi ka hihinto doon. Pangalawa, trust God's protection. Magtitiwala ka na habang naglalakbay ka sa adventure na ito, ay hindi ka lang niya iiwan, kung hindi, iingatan ka pa ng Diyos. Sabi sa Isaiah 43:1-2, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ang talata na ito ay para sa mga Israelita, pero ito ay applicable din sa atin ng mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Dito natin makikita ang puso ng Diyos kung paano ang mga tinawag niya ay kanyang iingatan. Una, ang sinasabi niya ay, ako lumikha sa iyo. Walang ibang tao o bagay ang lumikha sa iyo. Hindi ka lumitaw na lang basta dito sa mundo na aksidente. Ikaw ay nilikha ng Diyos para mahalin. Kaya tingnan mo, sabi niya, huwag kang matakot. Parang sinasabi niya, hindi kita nilikha para pabayaan lang. Hindi kita pinag-isipan at dinisenyo dahil wala lang akong magawa. No, hindi. Ang ibig sabihin, pag nilikha ka ng Diyos, ikaw ay may purpose. Ikaw ay valuable sa Kanya. At dahil meron kang purpose, hindi papayag ang Diyos na ang purpose na yon ay hindi matupad dahil pinabayaan ka niya. No, hindi. Kundi sa kabaligtaran, ang gagawin niya ay anong sabi sa talata? Ililigtas ka niya. Then, ang sabi sa talata ay ikaw ay pag-aari niya. Kaya huwag ka papayag na bumaba ang value mo dito sa lupa dahil ang nagmamay-ari sa iyo ay ang bisyo mo, kasalanan, takot, opinion ng iba, o anumang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, break free. Ikaw ay valuable, precious possession ng Diyos. Yan ang identity mo. Ikaw ay anak niya. Huwag kang magpaalipin sa mundo. Now, ang tanong, saan naman niya tayo iingatan? Tuloy natin sa verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ang mga Israelita ay dumaan sa napakaraming trials at challenges, tubig, apoy at iba pa. Pero nangako ang Diyos na sasamahan sila at ililigtas. Hindi sinabi na kung dadaan ka sa malalim na tubig at apoy. Hindi. Ang sinabi ay kapag dadaan ka, ang ibig sabihin ay ang trial sa buhay natin ay inevitable. Pagdadaanan talaga natin ito. Hindi din sinabi na kapag dadaan ka sa magagandang tiles ng iyong bahay o kapag dadaan ka sa mamahaling carpet. Hindi sinabi na kapag dadaan ka sa air-condition na opisina na may komportableng upuan, sasamahan kita. Hindi sinabi na kapag dadaan ka sa magandang park na may sariwang hangin, sasamahan kita. Hindi yun ang sinabi. Hindi sinabi na kapag dadaan ka, sakay ka ng magarang kotse at kung yung dadaanan mo, walang traffic. Hindi. Hindi sinabi na kapag dadaan ka sa buffet table ng mga eat-all-you-can restaurants, sasamahan kita. Hindi sinabi na kapag dadaan ka sa buhay mo na puro tagumpay at walang kabiguan. No, ang sinabi ng Diyos ay kapag dadaan ka sa tubig at sa apoy, sasamahan ka niya. Ang ibig sabihin, merong hindi magandang sirkumstansya sa buhay na pagdadaanan natin kahit mananampalataya na tayo ng Panginoong Yesus. Pero, nangako siya na sasamahan niya tayo kung dumadaan man tayo sa difficulties na yan. Pero para kanino ba ang pangako ng pagsama ng Diyos sa isang tao? Para ito sa mga taong naghahanap talaga sa Diyos, nagtitiwala at tinutupad ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Halimbawa, sila Shadrach, Meshach at Abednego na nilaglag sa apoy pero hindi sila nasunog. Bakit? Kasi kasama nila ang Diyos at iniligtas sila. Nung nilaglag sila, 3 lang sila. Pero nung lumabas sila sa apoy, naging 4 na kasi kasama nila ang Diyos. Now, paano ko nasabi na sila ay nagtitiwala talaga sa Diyos? Kasi tingnan mo, sabi nila, nung sinabi ni Haring Nebuchadnezzar
na ihuhulog sila sa apoy kung hindi sila sasamba sa rebulto na pinagawa niya. Tignan mo, ano sabi nila? Daniel 3:17-18. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Grabe ang tapang nila. Sabi nila, gawin nyo kung anong gusto nyong gawin sa amin. Ang ibig sabihin, binigay na nila ang kanilang buhay sa Diyos bago pa sila dumaan sa pagsubok na ito. Kung mamamatay man sila o mabuhay, wala nang difference. Mas mahal nila ang Diyos kaysa sa kanilang sarili. Alam mo, ang ganitong klaseng mga tao ang hindi pinababayaan ng Diyos. Kasi sila ang mga taong nagtitiwala sa Kanya ng sobra. Sila ang mga taong wala ng kapit sa mundong ito. Sila ang mga taong kahit i-persecute mo, hindi maapektuhan at magtatampo sa Diyos. Hindi din sila magagalit sa mga taong nananakit sa kanila. Hindi din sila matatakot sa iuutos at ipapagawa ng Diyos para sa kanila. Sila ang mga taong kahit na na-offend mo na, ay magpapatawad pa din. Hindi sila takot at insecure sa kanilang pagsunod sa Diyos. Kasi ang piniplease nila ay ang Diyos lang. Kaibigan, ano ang dahilan ng insecurities mo? Ano ang humahadlang para gawin mo ang tama sa mata ng Diyos? Kaibigan, kung hindi ka darating sa point na ang mahal mo ay ang Diyos lang at siya lang ang reason ng lahat ng ginagawa mo, kung hindi ka darating sa point na ginagawa mo ang lahat ng desisyon mo para sa glory ng Diyos, ay hindi applicable sa iyo ang protection ng Diyos. At hindi din applicable sa iyo ang talata na ito. Ano yung talata na yun? Basahin natin. Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang sabi dito, ginagawa ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging mabuti o maging good para sa iyo. Ang ibig sabihin na all things ay kahit maganda o hindi ang pangyayari sa iyong buhay, gagamitin niya ng Diyos para sa iyong ikakabuti. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. God causes all things to work together for good. Maaring magbukas ito ng pinto para sa isang mas mabuting opportunity sa iyo o isang bagong direksyon na ayon sa plano ng Diyos. O kaya, nagkaroon ka ng matinding karamdaman. Maaring magbunga ito sa iyo ng mas malalim pa na pananampalataya at pagpapakumbaba at pagpapalakas ng relasyon mo sa Diyos. Maraming tao noong wala ng masulingan dahil sa kanilang sakit ay tumakbo sa Diyos at dito nagsimula na makilala niya ang Diyos ng lubusan. O kaya naman, pagkawala ng mahal sa buhay. Bagamat masakit, maaaring gamitin ito ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya at hikayatin ang ibang mahal mo sa buhay na hanapin ng Diyos. O kaya naman, paghihirap o kakulangan sa pananalapi. Maaaring magturo ito ng tamang paghawak ng pera, pagtitiwala sa Diyos at pagpapahalaga sa kung anong meron ka na. Good ba ito? Yes, makabuti ito sa iyo. God causes all things to work together for good. O kaya, nabigo ka sa isang relasyon. Iniisip mo, malupit ang Diyos. Pero kaibigan, maaring hinayaan ng Diyos na mangyari yan para iligtas ka niya mula sa maling relasyon. Bakit? Upang ihanda ka naman para sa isang mas mabuting relasyon sa isang taong nagmamahal sa Diyos. Amen ba? O kaya, marami kang naging maling desisyon sa nakaraan. Pero huwag kang mag-alala, God causes all things to work together for good. Maaaring gawing patotoo ng Diyos ang iyong nakaraang pagkakamali upang magamit mo ito sa pagtuturo at paggabay sa iba at maging mabuting example ito kung paano mag-repent sa Diyos. Good ba ito? Yes, good na good. God causes all things to work together for good. Ito ang pag-iingat na gagawin niya sa iyo. Maaring may pangarap ka na hindi natupad, pero may iba palang plano ang Diyos sa iyo at aayusin niya ang iyong daan upang matupad mo ang mabuting plano niya. Maaring matindi ang stress at anxiety na pinagdadaanan mo, pero ginamit pala ito ng Diyos para matutunan mo
na magpahinga sa presensya niya at magkaroon ka ng kapayapaan. Maaaring gamitin ito ng Diyos para ituro sa iyo yung kapahingahan na matatagpuan mo lang sa presensya ng Diyos. Maaaring ang uma-attend na lang sa D-group mo, isa na lang. Kaibigan, gagamitin ito ng Diyos upang matuto kang magtiyaga at matutong maging resourceful na magbahagi ng kaligtasan sa iba, maghanap pa ng ibang opportunity, magpray pa ng ibang tao, anyayahan mo sila sa iyong group. Good ba ito? Yes, good ito. O kaya nalugi ang iyong negosyo. Maring maging daan ito upang matuto ka ng mas mabuting paraan ng pamamahala o magbigay ng pagkakataon sa iyo na lumapit sa Diyos sa halip na umasa lamang sa sariling kakayahan. Good ba ito? Yes, good ito. Si David Green ay isang tapat na alagad ng Panginoong Hesus. Noong 1970s, nag-loan siya ng $600 para magsimula ng negosyo. Kaya lang, ito ay halos nalugi na. Hindi niya kayang bayaran ng kanyang mga empleyado at napagdesisyonan nila na isara na lang yung kanilang business. Pero alam mo, kahit sa ganitong kalagayan, pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Committed pa rin siya, mag-tithe sa Diyos. Maring inisip niya na, Lord, magta-tithe ba ako o hindi? Ang hirap na ng kalagayan namin. Pero nagtiwala siya sa Diyos. At alam mo, ito ang supernatural adventure. Yung kahit takot ka gawin ng isang bagay, ay mararanasan mo yung kanyang power. Habang nagpapatuloy si Green sa pag-prioritize niya sa Diyos, unti-unti naman yung kanyang negosyo na Hobby Lobby ay nagsimulang lumago. Nag-expand ito at naging multi-billion dollar company. Ngayon, halos 900 na ang kanyang mga tindahan. At alam mo, ang mga matatapang na hakbang na ginawa niya, di ba, adventure ang buhay Kristyano? Yung tipong hahakbang ka ng pagsunod tapos andun yung thrill sa gagawin ng Diyos. Ito yung nangyari. Tuwing linggo, sarado ang lahat ng kanyang tindahan. Yung 900 na yon, worship day is worship day. Non-negotiable ito. Grabe, hindi niya inisip na, teka, baka malugi ako, bakit ako magsasara ng isang araw? Sayang naman. Hindi. Ang buhay ay adventure. Ang buhay ay supernatural. Ang mga employee ay binigyan niya ng above national standard na sweldo. Sinusuport niya ang mga Christian ministries. Ang kalahati ng kanyang tubo, yung kinikita niya, binibigay niya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagdidistribute ng Bible. Si Green ay pinaglaban din ang karapatan ng mga mananampalataya na tumanggi sa mga bagay na labag sa kanilang paniniwala. Halimbawa, sinasabi ng gobyerno sa kanila na suportahan niya ang pag-fund ng gamot na nakakapagpa-abort ng mga nabubuntis. Sabi niya, hindi ko ito gagawin. At siya ay lumaban sa korte. Noong June 2014, siya ay nanalo sa kaso. Kaibigan, God causes all things, hindi some things, kundi all things to work together for good. Now, para kanino ang pangako na ito? Ayon sa talata, ang sabi ay, to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang ibig sabihin, ang pangako na ito ay para sa mga nagmamahal sa Diyos, doon sa mga tinawag, mga taong nagsuko ng buhay nila sa Panginoong Hesus para sa purpose niya, gaya ni David Green. Take note, hindi sinabi na tinawag tayo para sa purpose natin, kundi sa purpose niya. Maraming tao hindi makasunod-sunod sa Diyos kasi tanong ng tanong kung anong purpose ng buhay niya. Kaibigan, bago mo hanapin ang purpose ng buhay mo, siguraduhin mo muna na alam mo ang purpose ng Diyos sa sangkatauhan. Bakit? Dahil tinawag ka niya para sa kanyang purpose at hindi para sa purpose mo. Ang purpose niya ay maging kalarawan ng Panginoong Hesus ang lahat ng mananampalataya. Kung paano siya magmahal sa kanyang Ama, ganon ka din magmamahal sa Diyos. Kung ano ang mission niya, ayon din ang mission ng isang mananampalataya. Kung ano ang plano niya, ayon din ang plano mo. Ang ibig sabihin ay ia-align mo ang iyong buhay sa Kanya. At pag inalign mo ang buhay mo sa Kanya, natutupad mo na ang hinahanap mong purpose. Kaibigan, gaano mo kamahal ang Diyos? Paano ito nakikita sa iyong buhay?
Kasi hindi ka maiingatan ng Diyos kung hindi ka kasama sa mga taong nagmamahal at tinawag niya para sa kanyang layunin. Hindi pwedeng sabihin natin basta na, i-claim ko na to, akin na to, in Jesus' name. No, hindi uubra ang ganon. Sa halip, hanapin mo ang Diyos. Kilalanin mo siya mabuti. Kausapin mo siya araw-araw. Huwag ka titigil hanggat hindi mo naiintindihan at niyayakap ang pagmamahal at grace niya sa iyo. Kasi kung hindi ka lumalakad sa purpose niya, wala ka sa ilalim ng protection niya. Sabi ni Warren Wiersbe, the safest place in all the world is in the will of God. And the safest protection in all the world is the name of God. So, paano nga ba natin mapagtatagumpayan ng takot at maranasan natin ang adventure at supernatural na buhay? Una, decide not to fear. Magdesisyon ka na ito na ang huling araw na pagtatagumpayin mo ang takot na yan sa iyong buhay. Kundi, lalakaran mo na ang adventure at supernatural na buhay Kristiyano. Pero hindi ka hihinto doon. Pangalawa, trust God's protection. Magtitiwala ka sa protection ng Diyos sa iyo habang ikaw ay lumalakad sa ilalim ng kanyang purpose. Habang hinahanap mo siya, kinikilala at pinapalago mo ang iyong pagmamahal sa kanya. Habang hinahanap mo siya, kinikilala at pinapalago ang iyong pagmamahal sa kanya, naku, hindi ka niya pababayaan, kundi sasamahan ka niya. At pangatlo, rest in His love. Magpahinga ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaibigan, kung gusto mo mapagtagumpayan ng takot, ay yakapin mo at pananampalatayanan mo na mahal ka ng Diyos. Alam mo, kung alam mo at by faith, tiyak ka na mahal ka ng Diyos nang walang kondisyon, naku, mapagtatagumpayan mo ang takot. Parang isang tao na alam mo nagmamahal sa'yo nang walang nire-require at tinatanggap ka kahit sino ka, syempre may boldness ka lumapit sa tao na yon. Bakit? Kasi alam mo, tanggap ka niya. Pwede kang maging ikaw. Hindi mo kailangang mag-pretend na ibang tao ka. Tanggap ka niya. Kaya malakas ang loob mo na lumapit sa kanya. Now, higit pa doon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal niya sa iyo ay perfect. Walang kapantay. Sabi sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay pinakita niya nung kanyang binigay ang bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesus, na nagbayad ng kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang katunayan ng pagmamahal sa atin ng Diyos ay namatay siya para sa atin kahit hindi tayo naghahanap sa Kanya at makasalanan pa tayo. Ito ang perfect love. Ang ibigay niya, ang buhay niya para sa ating lahat na minamahal niya. At kapag nanampalataya ka sa Kanya at sa pagmamahal niya sa iyo, ay ito ang magpapawi ng lahat ng takot mo sa lahat ng bagay. Sa kabaligtaran, kung marami kang takot sa iba't ibang bagay, ay marahil hindi mo pa natanggap ang buong laki o magnitude ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Maaaring marami ka pa ding pagdududa sa Kanya patungkol sa espiritual na kalagayan mo sa harap Niya. At kung hindi gracious at nagmamahal ng walang kondisyon ang Diyos na pinaniniwalaan mo, ay palagi ka nalang matatakot. Lagi kang matatakot na baka hindi ka ligtas. Hindi ka kasi sigurado na ganun ka talaga kamahal ng Diyos to the point na babayaran niya lahat ng kasalanan mo sa krus, at kapag nanampalataya ka sa Kanya, papatawarin niya lahat ng kasalanan mo, past, present, at future. Ipapanganak ka muli, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Minsan, di natin mapaniwalaan yun. Naku, totoo ba yan? Mananampalataya ako, tapos okay na ang lahat, pinatawad na ako? Yes, ganun ka kamahal ng Diyos. At kailangan mo itong panampalatayanan, kasi kung hindi, mananatili ka sa takot. Alam mo, kaya ka natatakot, marahil ang nasa isip mo, nawawala ang kaligtasan. Kasi hindi ka minahal ng ganun ng Diyos. Kaibigan, kung ang binigay sa'yo na kaligtasan, nawawala, temporary life lang yan. Hindi yan eternal life. Kaya sa halip na meron kang peace, takot ang meron ka. Bakit? Kasi inisip mo palagi, sapat na bang ginawa ko? Naku, baka kulang pa yung kabutihan na ginagawa ko.
Hindi ba nawala ang pananampalataya ko? Kaibigan, rest in His love. Maaaring takot ka sa hinaharap kasi hindi ka naniniwala na ganun ka kamahal ng Diyos para ingatan ka niya, gabayan at bigyan ng pangangailangan mo. Kaya tuloy, palagi ka nalang nag-aalala tungkol sa trabaho, pamilya o finances mo. Natatakot ka na baka magkulang ang Diyos sa pagbigay ng iyong pangangailangan. Bakit? Kasi ang liit ng tingin mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. O kaya natatakot ka na hindi ka kayang patawarin ng Diyos kasi ang laki ng kasalanan mo. Ang resulta nito sa iyo, hindi ka makalapit ng buong puso sa Panginoong Yesus. Kaibigan, lahat ng kasalanan, maliit o malaki, binayaran na niya. Ganon kanya kamahal. O kaya natatakot ka sa opinion ng ibang tao sa iyo. Mas iniisip mo ang sasabihin ng iba kaysa sa sumunod ka sa Diyos. Kaya't hindi ka malaya na ipahayag tuloy ang kaligtasan sa mga mahal mo sa buhay. Alam mo kaibigan, kung hindi pa perfect ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, hahanapin mo ang validation mo sa ibang tao. Sa iba ka maghahanap ng pagmamahal kasi hindi ka sold sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kapag maliit ang tingin mo sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hahanap ka ng affirmation ng ibang tao. Pero baligtad, kasi kung niyakap mo ng buong-buo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, wala kang ibang ipiplease, kundi ang Diyos lang. Wala kang pakialam sa sabihin ng iba. Kapag hindi sila sumang-ayon sa iyo, sa pagsunod mo sa Diyos, wala kang pakialam sa kanila. Maaaring natatakot ka sa rejection kasi hindi mo nauunawaan. Natanggap ka ng Diyos. Kahit ano ka o sino ka o kahit sino pa ang mag-reject sa iyo. Kaibigan, God's love for you is perfect. Ito ang magtatanggal ng takot sa iyo. Maaaring natatakot ka sumunod sa Diyos o wag mag-compromise o natatakot ka magbahagi ng salita niya sa iba kasi baka hindi ka nila ituring na kaibigan o kamag-anak. Itatakwil ka na namin kasi iba ng pananampalataya mo. Kaibigan, kung naniniwala ka na mahal ng Diyos ang tao na babahaginan mo ng kaligtasan, hindi ka matatakot na gawin ito. Kasi mahal mo din ng Diyos at ang taong babahaginan mo. Kaibigan, tandaan mo ito, sa pagmamahal ng Diyos ay meron ka kapahingahan at kapayapaan. Hindi ito kapahingahan ng pisikal na katawan, kundi ito ay ang kondisyon ng puso mo na nakatingin sa Diyos. Bakit hindi physical rest? Kasi pwede kang nakahiga, walang ginagawa, pero walang kapahingahan ng isip mo at puso mo. Pero sa kabaligtaran, pwede na busy-busy ka sa maraming ginagawa mo para sa Diyos at sa iyong buhay, pero meron kang rested heart. Ang ibig sabihin ng resting in God ay mas nakafocus ka sa pagmamahal niya kaysa sa judgment niya. Pero kung nakafocus ka sa posible niyang judgment sa'yo, kasi nag-fail ka na naman, alam mo, gagawin mo, di ka na magko-conversation time sa Kanya. Di ka na magsiserve. O kaya pag nag-worship ka, malayo ang iniisip mo at distracted ka. Sa kabaligtaran, pag nag-focus ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, kung paano niya tuloy-tuloy na binubuhos sa iyo yung Kanyang grace at paglilinis din, ikaw ay mas lalago kasi mawawala ang takot mo. Napakaganda na regalo ng Diyos yung grace. Ang ibig sabihin ng grace ay ibinigay sa atin ng Diyos yung Kanyang pagpapala o favor kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya lang maaaring nakalakihan mo na yung katuroan na puro parusa ng Diyos ang naririnig mo pag hindi ka sumunod sa Kanya. Tapos hindi mo natutunan na mahal ka pala ng Diyos unconditionally. Alam mo, aayaw ka balang araw at lalayo sa Diyos. Parang bata na palaging tinatakot ng magulang na paparusahan siya pag hindi sumunod. Tapos itong bata, hindi niya maramdaman yung pagmamahal ng magulang, puro na lang panakot. Naku, alam mo gagawin niya sa kalaunan, magtatago o magre-rebelde sa magulang. Pero sa kabaligtaran, ang isang bata na alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang magulang, kahit magkamali siya, hindi yan matatakot sumubok ng mga bagong bagay pa. Alam niyang tutulungan siya kasi ng kanyang magulang na bumalik kapag nadapa siya. Kasi mahal siya nito. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang pagmamahal ay relationship. Kapag nakafocus ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi ka matatakot sumunod sa Diyos. Kasi alam mo, nakasama mo siya na nakakaintindi sa iyong kahinaan.
May isang babae na sumama sa mga kaibigan niya na nagpunta sa isang bar para mag-inuman. Kaya lang tinanggihan niya ang kanyang mga kaibigan na nag-alok sa kanya ng alak. So, tinukso siya ng kaibigan niya. Bakit? Natatakot ka sa magulang mo, ano? Takot ka kasi baka pag nalaman nila, sasaktan ka nila. Alam mo, sabi niya, no, mali. Natatakot ako na pag nalaman ng magulang ko, ay masaktan ko siya. Kaibigan, ganun ng pagmamahal. At dahil mahal tayo ng Diyos, ay sinisikap nating palaguin ang relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-usap natin sa Kanya. At sa mga desisyon natin, pinipili natin yung mga bagay na ayaw nating nakaka-offend sa Kanya o nakakapagbigay ng dalamhati sa Kanya. Kaibigan, gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa iyo na niyakap mo at pinaniwalaan? Gaano naman kalaki ang pagmamahal na nagibunga nito sa iyo? Alam mo, yung takot sa Kanya ay mapapalitan ng pagmamahal kapag nakilala mo siya ng lubusan. Nang ibig sabihin, susunod ka sa Kanya, hindi dahil sa natatakot ka sa parusa, kung hindi susunod ka dahil alam mo na siya ay nagdadalamhati sa iyo o nalulungkot tuwing ikaw ay nagkakasala. Bakit? Kasi ang sinusunod mong daan ay mali at ikaw ay mapapahamak. Mahal na mahal ka niya, gusto ka niya mapabuti. Kaya ayaw niya na magdesisyon ka ng mali at siya'y nalulungkot kapag ginagawa mo ito. Kaibigan, kapag niyakap mo ang pagmamahal ng Diyos, mapapalitan ang takot ng pagnanasa mo na i-please mo siya sa iyong buhay. May nagsabi, fear flees in the light of God's love. Alam mo, aking kaibigan at kapatid sa Panginoon ay tumalikod sa Diyos matapos niya itong makilala at paglingkuran ng matagal na panahon. Kaya lang, hindi siya tinigilan ng Diyos. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na magbago at magsimula ulit. Alam mo, na-appreciate ito ng aking kaibigan. Na-appreciate niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Naunawaan niya na hindi siya tinigilan na ibalik sa Diyos. Ngayon, ay masigasig siya sa paglilingkod. Ibinigay na niya ang kanyang buhay sa Diyos. At kahit may mga challenges, ay hindi siya natitinag. Ang sabi niya, kahit anong mangyari, kahit na mawala sa akin ang lahat, pati ang pera ko, hindi ako titigil maglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Nawala yung takot sa kanya, nawala yung pag-aalala. Kaibigan, pag naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay mawawala ang takot mo sa maraming bagay. Maaaring ang isang bagay na kinakatakutan mo ay ang kamatayan. Dahil hindi ka sigurado kung makakasama mo ang Diyos sa langit o hindi. Kaibigan, ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, pawiin mo ang takot kasi ayon sa talata ay mahal ka ng Diyos. Paano niya ito pinatunayan? Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesus, para isakripisyo para sa kabayaran ng parusa sa ating mga kasalanan. At kung mananampalataya ka sa Kanya ngayon, naku, hindi ka mapapahamak sa dagat-dagatang asupre, kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ito ang nais ng puso mo, ay ipahayag mo sa Panginoong Hesus ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Ikaw na ang manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sapagkat mula ngayon ay magdidesisyon na ako na tanggalin ng aking takot at magpahinga sa pagmamahal mo sa akin. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video.
Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na maggamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos, kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30. Nako, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng ating WOTG Meet sa description. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. May nagsabi, fear makes us forget God. Faith focuses on His love and power. Kaibigan, nais ng dyablo na pairalin natin ng takot. Bakit? Kasi ang pagkatakot magdudulot sa atin para makalimutan natin ng Diyos na nagmamahal sa atin. Pero kung mananampalataya ka na mahal ka niya, mapapalitan ng takot ng tapang dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Ama mo sa langit na nagmamahal sa iyo. Paano ka makaka-break free sa takot at pag-aalala? Una, decide not to fear. Kailangan mo magdesisyon at sabihin sa sarili, ito na yung huling araw ng aking pagkatakot. Pangalawa, trust God's protection. Ia-align mo ang iyong buhay sa pagsunod sa kalooban at plano niya upang maingatan ka ng Diyos. Ito ang pagtitiwalaan mo at hindi ang sinasabi ng ibang tao sa iyo. At panghuli, rest in His love. Yakapin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay dahil ito ang papawi ng pag-aalala at takot. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan sa takot at pag-aalala. God bless.